Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto naman pong muli si Sigal Kayod Marino po. Nung nakaraang pong vlog natin po ay napag-usapan po natin ang mga posibilidad po ng panganib po sa ating mga seafarers, lalo na po pagdating po sa pagdadaan po sa Gulf of Aden at saka po sa Red Sea. Ito po ay isang nakakabahala po dahil po nauulit na pong muli ang mga pang-hostage po ng mga seafarer at pangkingid na po sa kanila. Isa po itong number 1 pong dapat pagtuunan po ng pansin ng ating gobyerno na magbigay po ng malaking babala ang pag-iingat po ng ating mga seafarer. So tayo po mga seafarer, dahil po ito po ay pangangailangan po ng ating pamilya, ang paghahanap buhay po sa dagat ay napaka-importante po para sa atin po ang ating kaligtasan. Habang tayo po ay ligtas po sa mga kapahamakan, ang ating pong pamilya ay magkakaroon po ng katiwasayan sa kanilang pag-iisip, lalo na po malayo naman po tayo sa ating mga pamilya. So, ang ating pong gobyerno, marami pong training po sa pag-iingat po, safety, hindi lang po sa safety po sa barko, safety sa sarili, lahat po puro safety po ang ating pinag-aaralan. Kaya nga po, paulit-ulit po ang mga seafarer na pumapasok po sa eskwelahan, sa mga training po sa Maritime Training School, nga pinagbubuti po ng ating mga training center na maabot po natin ang world class na kalidad sa mga training center po yan. Yan po ang naging isang pong dahilan na tayo po ay nagkaroon po dati ng problema po sa EMSA at saka sa IMO. Pero yun po ay nagawan po ng lunas at napagbuti po natin ang ating pong mga training center, mga pasilidad at ang mga pagtuturo po. So, tayo pong mga seaman, ang dalangin ko lang po ay sana po tayo ay mag-ingat. Yan po ay isang napakalaking bagay po sa atin. The safety ay talagang number 1. Kaya nga po, nakikita po natin sa barko, lahat po nating harap ng barko, safety first. Hindi lang po safety sa ating sarili, safety sa barko, safety lahat po. Kaya tayo po ay mag-ingat at ipapakita po natin ng mga bagay po na nakakabahala po. Katulad po ng 17 seafarers po na hostage po sa Red Sea area at ang mga barko po footages po ng mga barko po na inakyat po ng mga pirata o hindi po nating alam kung ano pong mga grupo itong mga kasalukuyan pong nanggugulo po sa katiwasayan po ng mga seafaring industry. So, sana po tayong pong mga seaman ay maging matatag. Naway patubayan po tayo ng Diyos sa ating pong mga paglalayag. So, kayo po ay mag-ingat po. Dalangin lang po sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay maliligtas. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sigal Kayod Marino po ang inyong lingkod. Meron po ako napansin na bata na siya po ay kasalukuyan ngayon po ay nagatindaw po siya ng taho. Yan po siya. Nag-aaral po siya sa Manila High School. Ang pangalan niya po ay John Mark. Okay? Siya po ay tumutulong sa kanyang mga magulang po. Huwag ka magtago. Tumutulong po sa kanyang mga magulang po para sa kaunting handa sa Pasko at saka mga allowance po niya. Nariyan po siya ngayon, no? Kung napapansin niyo po, yan po yung taho na binibenta niya. Ha? Meron na pong nagsibilihan. Pero sa mga katulad yan pong masipag at nangangailangan po na siya ng mga kaunting tulong sa mga gusto pong mag-help sa kanya po. Ayan po siya, si John Mark po ay magbigay lamang po ng kaunting tulong po sa kanya at sana po'y ma-sponsoran po siya. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po ang kanyang tinda po. Kung makikita nyo po ay buksan mo, tinda mo. Ayan po siya. Oh.
Ayan po ang tinda ni John Mark. Ayan po. Huwag mo tatakpan ng mukha mo kasi paano ka makikilala ng mga... Ayan po siya, oh. Si John Mark po, oh. Masipag po, tumutulong sa magulang. Nag-aaral pa po. Ano po siya, grade 10 sa Manila High School po. Okay po, maraming salamat po sa inyo lahat.